Unboxing, unboxing, unboxing! Good morning po sa inyong lahat, mga Mr. mga Mrs. mula Luzon, Visayas at Mindanao at OFW sa buong mundo. Narito po tayo para buksan ang aking in-order. Buy one, take one. Ang inuna ko po ay itong kulay puti. Kaya excited na ako para samahan niyo ako para buksan itong aking in-order. Ito po ay folding shelves with wheels. Buy one, take one. Kulay puti ang kulay nito. At ang nabasa ko ito'y buo na, hindi mo na ito i-assemble. Kaya higit-higit lang, buo na kaagad. At pasok-pasok lang ang gulong. Shoot na kaagad at pwede mo na magamit kaagad-agad. At bilang ebidensya, pakikita ko sa inyo ang presyo ng aking in-order. Nagkakahalaga ng 1,357. Kaya let's go na, buksan na natin. At nakalimutan ko nga pala, wala nga pala akong panghiwa. Kaya kumuha agad ako sa loob ng gunting para tanggalin itong nakabalot na ito. At ito na, tinatanggal ko, nakatape lang siya. At meron nga pala siyang itim at meron din siyang puti. Ito yung puti, kaya inuna ko na yung puti. Dalawang available na kulay, black and white. At ito na nga, nabuksan na. Ayun, nakabalot siya sa plastic at makikita mo yung design niya. At meron siyang parang butas-butas. At ito yung pinaka-layer niya. Balihilahin mo lang ito. Hindi mo na ito i-assemble pa. Basta pag hila mo ito, buo na siya agad. Makikita nyo, ayan, pag tinanggal ko ito, makikita nyo talaga ito. Inaano ko lang yung ano niya dahil makapal naman siya, hindi naman siya manipis. At ang kagandahan dito ay fully coated na siya, may pintura na siya. At ang metal nga pala nito ay gawang China. Nakalagay dito sa box ay made in China. At medyo mabigat din siya. Siya nga pala ay tumitimbang ng 7 kilo. Imagine yun, mabigat din pala ito. Nangangahulugan at may indikasyon na makapal din ang metal niya. Ang kagandahan dito, pag bumili kayo dito ay buo na kagad siya. At hindi na kayo babayad pa ng labor, pagpipintura at pagpapagawa. At kahit ginawa niyo ito bilang kahoy, babayad din kayo ng labor, pipinturahan pa yan. At siyempre lalagay pa ng kornisa yan kung kahoy ang gagamitin nyo, pagagandahin pa yan. Labor at saka labor ng karpintero or welder na gagawa. Double-double yan, double-double gastos yan. Kaya ito ang pinakamatipid na paraan. Order na lang. At ang kagandahan nitong mga gamit na ito, ay pwede mo itong ibago kahit saan. Pwede mo ilipat anytime. Kahit saan mo ilagay, sa kanto, sa likod, or sa loob ng bahay nyo, or sa labas, ay talagang mapupwede. Pwede gamitin sa negosyo, sa school, sa bahay, sa opisina, sa bodega, at marami pang ibang pwedeng paggamitan. Talagang napakaraming gamit talaga. At hindi lang yan, meron pa siyang gulong. Pwede mo siyang ibago-bago. Nakahiga sa kanina pero ngayon tinayo ko na. Alam nyo gagawin dito? Hihilahin nyo lang yan. Okay na. Ayan, nakaporma na kagad siya. At yung gulong, ito, iano ko muna yung pinakaibabaw niya. Papakabila ko lang yan. Ito yung pinakakabila niya. Ayan. Pipihitan nyo lang sa kabila ito. Ayan, ito yung pinakaibabaw. Pagkapihit nyo dyan, ayan, andyan na. Tapos meron lang siyang lock. May hook siya. Ito yung pinaka-hook niya sa pinakakanto. Ayan, ito yung sa kabila, no? Ayan, ilalapit ko mamaya ito sa inyo para makita nyo. Ayan, ito po yung pinaka-kanto niya, yung sa kabila. Ayan. Ito po yung ginawa ko kanina. Ito yung sa pinaka-kanto, pinaka-lock niya. Ay, ito na po yung lock niya, no? Ilalak nyo lang na ganun. Shoot na kaagad. Ayun, kapit na yan. Ayan na kaagad. Ayan. At pagkatapos niyan, itatayo nyo lamang. At meron po yung nga pala, yung pinaka-bracket sa kabila, yung magkabila para siya tumibay. Ito po yung sa pinakagitna niya, yung pinaka-lock niya para hindi siya gumalaw-galaw. Ayan, ito po yung pinaka-ilalim niya. Isushoot nyo lang mamaya yung gulong dyan mamaya. Ayan, ito yung pinaka-ano po niya, yung sa bracket para hindi siya umuga-uga. Ay yung pinaka-lock niya, oh. Ayan, ikakawit nyo lang, tsaka nyo hilahin pa kabila. Ayan, oh. Kitang-kita nyo naman yung paghinila natin sa kabila, ayun, oh. Pagkahila, ayan, ito yung pinaka-bracket. Ikakawit nyo lang doon sa taas at saka nyo hilahin pababa. Yun, okay na. Nakalak na kaagad, matibay na kaagad yan. Nakakapit na yan mula doon sa baba, ikalawa, ikatlo, at ikaapat. Kaya yun, matibay siya, oh. Tatayo nyo lang yan. Mamaya, lalagyan natin ng gulong yan. Ayan, yan, okay na ho siya, oh. Ito yung magkabila, yung meron mga design na parang pahilis bibingka, na wire, yan yun magkabila. So, bali, ahati po siya sa gitna. Tataas lang siya, tapos bababa. Bali, ang pinakaano niya, pag natiklop niya, bali pataas. Ayan, ito na po yung unang ginawa natin. Pero meron tayo ikalawa. Ayan, ito po yung una na ginawa natin. Ito yung folding shelf. Buy one, take one. Ito na po yung ating folding shelf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 layer po yan.
Sa totoo lang ay napakadaling mag-assemble. Sa folding shelf na ito buo na. Bali hinila-hila lang natin, kinawit-kawit at saka pinasok yung gulong. Buo na kagad siya. Pero lahat, pag may mga instruction, pag made in China siya, ay madali siyang i-assemble. Kung di man siya nakasulat, ay makikita mo na sa instruction, sa mga ano lang, sa picture-picture lang, makikita mo na kaagad yun. Kaya madali siyang sundan. At ito nga pala yung gulong niya. Makapal din yung gulong niya. Hindi siya manipis. At saka pag nilagay natin doon sa ilalim, mamaya natin ito ilalagay. Para ano, pero i-assemble pa natin yung isa yung pangalawa natin i-assemble. Makikita nyo yung i-assemble natin mamaya. Ito na mismo. Pagkatapos nito, i-assemble na natin. Ito na po yung ating unang ginawa na hindi na siya in-assemble. Buo na kagad siya. Hila-hila lang, shoot-shoot lang, ayos na kagad. At ito na mga kahani. Ito na po ang ating unang ginawa. Ito po yung foldable shelf. 5-layer. At hindi ko po muna kinakabit ang gulong. Mamaya na yung gulong. Ayan. Ayan na po. Matibay din. Makapal-kapal din yung metal niya. At tumitimbang siya ng 7 kilo. At ito po yung malaki-laki natin gagawin. Ito po yung steel shelf. 5 layers po ito. Medyo malaki-laki po ito. Doon sa una. At ang presyo po nito ay 2,000 plus. Makikita ko sa inyo yung presyo mamaya. Ito po yung presyo niya. At medyo malaki-laki po ito. At nagkakahalaga po siya ng 2,457. At baka tayo ma-short ng oras kaya i-assemble ko na yung iba. Ito na po yung pinaka-box niya at mamaya i-assemble ko na to. Pero pakikita ko pa rin sa inyo kung pinaka-last na gagawin ko dito sa shelf na to. At narito na po tayo mga kahani, in-assemble ko na ho yung mga shelf na to. At nakikita nyo naman na butas-butas siya. I-shoot lang naman ito talaga yung mga ano niya. Yung mga bracket niya. May mga bracket siya sa side na may butas-butas siya. I-shoot lang po ito. At napakadali lang, bilangin nyo lang yung butas at bigyan nyo ng pagitan. Kaya na bahalang distansya kung ano yung gaano kalayo ang distansya ang gagawin nyo doon sa mga layer. At ang kagandahan dito, pwede nyong hatiin sa dalawa yung shelf na to. Matapos kung ma-assemble yung mga bracket, at ito yung kahuli-huli ang nilalagay ko, ito yung pinakataas, ito yung bracket sa pinakataas. Kaya pakikita ko sa inyo yung pagkakabit. Ito sa mga butas lang, shoot lang naman talaga yun Ayun Bali ipapantay mo lang doon sa side by side, pati doon sa gilid. Kaya bali yung pinaka-steel frame niya ay butas-butas. Kaya kayo na lang ang mag-shoot nun kung saan pagitan ng bilang nyo. Siyempre, bibilangin nyo muna sa magkabila para magpantay siya. Bibilangin yung butas sa magkabila. Pero nakita nyo ba yung mga ginawa ko? Ito, hindi siya pantay Mababa yung kabila. Nakikita nyo, hindi siya pantay Tatanggalin ko uli. Papantayin ko yan. Kailangan pareho ng magkabilang butas. Yung bibilang ka ng butas magkabila para magpantay siya. Ayun, pantay na siya. Bali may isang butas na pagitan bago ko ilagay. Bali ikalawa yung pinaglagyan ko. So ganoon din yung sa kabilang side at sa kabilang side. Papantay-pantayin mo lang para pag patong ng layer ay pantay na pantay siya. Ilang naman ang sukat niya napakabilis lang ikabit. Bibilangin mo lang yung butas. Ayun, ayos na kaagad. At ikakawit mo lang yung pinaka-bracket niya doon sa pinaka-butas. Para meron siyang ulo para sa butones na isushoot mo lang. Para kumawit doon sa pinaka-metal bracket doon sa magkabila. At pati doon sa ilalim, nakapahalang na dalawa. Yun, gano'n lang yun. Gano'n lang kabilis. Ayan, ito na yung kabilang side. Pantay-pantay siya doon sa magkabila. Siguraduhin nyo na pagpatong nung pantay-pantay lang siya. Yun ayan, katulad ng side na to, pantay siya Pati yung, ayan, yung kabilang side, pantay-pantay na siya. At ito na may mga layer. Fully coated dyan, fully paint. Fully painted na kulay puti. Magkabila, pati yung ilalim. Ayan Tsaka medyo may kabigatan at ibig sabihin makapal ito. Imported to from China. Ayan, ito yung So meron siya mga bracket din sa ilalim para pampatigas na metal, Makikita niyo, bali 5 ito. Ipapatong lang natin ito. Ganun lang kabilis, ipapatong niyo kaagad. Then ayos na, okay na kaagad. Ito yung una nating ilalagay sa ibabaw. Ayan Pero mamaya pagpapatungin natin to para mag-isa siya, yung design niya para talaga kasi mataas talaga ang yung forma nito Papatong niyo lang yan. Pero meron siyang parang plastic cup do sa gitna para i-shoot na lang natin. So sa ngayon, papatong na lang natin itong mga layer. Ito, napaka-simple lang. Papatong nyo lang kasi may sukat na naman siya Patong-patong lang talaga siya. Ayun papatong nyo lang. Ano kagandahan dito? May pintura na siya. Hindi na kayo magbabayad ng labor. Instant gawa na kaagad siya. At pwede nyo siyang ibago anytime. Pwede nyo siya ilipat anytime na gusto nyo. At ito ang tinatawag na multi-purpose shelf. Lahat pwede nyo gamitin ito.
kahit saan man kayo na doon, sa opisina, sa bahay, ay talaga namang mapapakinabangan nyo. At hindi nga pala ito buy one take one at wala itong gulong. Meron na siyang guma sa ilalim para hindi siya pabago-bago, para hindi siya dumulas. Kaya ito mga ginagawa ko, kinakabit ko na yung mga layers mula doon sa pinakababa hanggang sa pinakataas. Tinitingnan ko nga, akala ko magaang lang, akala ko manipis lang eh. Nung tinitingnan ko nung buhatin ko, abay mabigat din pala. At saka yung pinaka brackets niya, mga ano lang, makakapal din eh. Kaya nasisiguro ko, okay to. At saka hindi napipinturahan, wala na labor. Eh kung pag nagpagawa ka nito, mas mahal. Ito, buo na. At pwede pang ibago anytime. At saka higit sa lahat dyan, ito hindi aanayin to, hindi na aanayin to. Kalaban ng kalawang, pero hindi to kakalawangin dahil ito'y pinturado na. May protection na to sa kalawang. At ito na nga, binubuhat ko dun sa pinaka-ibabaw. Ipapaibabaw ko lang itong ikalawa. At meron siyang rubber pads para maipasok dun sa pinaka-metal niya. At pag nag-shoot yun, eh, pantay-pantay na siya. At nakikita naman yung kabilang kanto, yung pinaka-goma. Pag sumute yun at pumasok at na kinain na yung goma, ibig sabihin, hindi na siya gagalaw-galaw. Pirmi na yan dahil nakapasok na yung ano dun sa bracket. Kasi may buwang yung sa loob, sa pinakadulo. Pag nakain na yung goma, dikit na siya, hindi na siya babago-bago. Matapos natin mahila-hila at shoot-shoot lang, okay na. Ito yung pinakahuli, ginawa natin. Shoot-shoot lang yung gulong na 4. Doon sa una natin ginawa. Ayun oh. Shoot-shoot lang oh. Doon sa kabila at saka mamaya doon sa kabila. Ayun, shoot natin doon sa kabila na. Bali, butas-butas na siya. Papasok lang oh. Ayun, okay na. At ito yung ika-4 na gulong. Ayan, ito po yung pinakauna. Ayan, okay na. Itatayo ko na lang. Matapos mo mahila-hila at ikawit-kawit at i-shoot-shoot yung mga gulong, eto, may instant cabinet ka na. At ito na yung mga kahanin mga ginawa natin. Kung gusto nyo mabilis ang shelf sa bahay, order na kaagad. Eto na. May instant cabinet ka na, pinakamatipid at pinaka-ekonomiyang paraan. Gamit na gamit talaga, kaya kung ano naiisip nyo dito sa shelf na to, ay gawin nyo na. At dito sa pinakamabilis at pinakamurang paraan. At narito po ako sa gitna, 5'4" po ang taas ko. International height po ito. Hanggang sa muli po, salamat!